Maraming takot sa usapang aging at mga maaaring senyales nito. Isa na riyan ang pagtaas ng hairline. Pero huwag mag-alala dahil normal po ito. Ang receding hairline ay isang kondisyon kung saan numinipis ang hair follicles na maaaring magresulta ng hair loss. Nagsisimula ang pagnipis ng buhok sa gilid ng ulo hanggang sa maging V or M-shaped ang ating hairline. Lalaki man o babae, maaaring makaranas nito pero mas madalas ito sa mga lalaki at nakadepende sa edad at lifestyle. Maaari ding genetic o namamana ang maagang pagkakaroon ng hair loss. Posibleng dulot din ito ng sakit katulad na lamang ng alopecia, ng diabetes o ng lupus. Pupwede ring indikasyon ito na kulang ka sa iron at iba pang mga bitaminang kinakailangan ng ating katawan. Don't worry mga kapatid dahil mayroong mga pamamaraan naman upang maagapan ang pagnipis ng buhok. Makatutulong ang regular na pag-inom ng vitamins para siguradong nakukuha ng ating buhok ang kinakailangan nitong sustansya. Mainam din ang scalp massage lalo na kung sasamahan ng pagpapahid ng ilang mga klase ng essential oils. Gumamit ng mga mild na shampoo at iba pang mga hair products dahil damaging po talaga ang mga matatapang na kemikal. Umiwas sa mga bisyo tulad ng paninigarilyo, ugaliing mag-relax at mag-meditate. Kung hindi mag-work ang mga ito ay maaari din namang idaan sa operasyon tulad na lamang ng hair transplant o kaya naman ay baguhin ang inyong mga hairstyle. Tandaan po na ang pagiging malusog ay nagre-reflect din sa iba't ibang bahagi ng ating mga katawan, kasama dyan ang ating mga buhok. Pero okay naman yung buhok mo, no? Hindi, tinatago ko kasi. Diba? Magaling ako dyan. Magaling mga hair and makeup artist natin dito sa studio. Andito mismo si Doc Dex na sobrang okay ng hairline. Pero bilang good boy. As a good boy. Parang iba yung get-up mo ngayon. Para good boy tayo today. Statement Today ba yan? lang, today lang. Ewan ko kay Statement ba EJ. yan? Laban kay Jester. Pero nakakalata na ako sa'yo, Doc. Last week, yung problema sa tulog. Sumunod, yung migraine. Ngayon, hair loss. Eto. May problema ba tayo? Ewan ko sa kanila. Jester, stress ka ba? Hindi. Pero ano kasi yan, ando na tayo sa edad talaga na minsan lumalabas na yung male pattern baldness. Yes. So, hanggat maaga, dapat na naaagapan siya. Actually, Nakukonsulta sa 30s tao. and above No, sa literature, 30s and above po pwede talaga mag-manifest yan. Lalo kung mayroong family history ng male pattern baldness din. So, pero hindi naman ibig sabihin masamang-masama yun. Ano? Pero kinakailangan din, syempre, kung wala naman sa family history nyo na nagkakaroon ka ng mga male pattern baldness, magpa-check up kasi baka may ibang problema. Para mabigyan din. Nag-work ba yung mga shampoo? Na pampahaba? Ayun. Yung pang-aso, yung pang-kabayo. So yung actually nagpapalakas lang actually sila ng strands. Pero hindi siya talaga for hair growth. Kasi ang kailangan nating malaman is yung ano ba yung pinagmulan ng hair loss. No, so kunwari, talaga nasa hormones o di kinakailangan ng hormonal therapy pagka ganyan o di naman kaya kailangan pabagsakin din ng konti yung testosterone ng lalaki kapag may problema. Ganun. Pero the problem with that is yun nga po pwede ka rin magkaroon ng decrease ng sexual drive. So pero sabi nga nung mga kaibigan natin, you'll never know. You'll never know. You'll never know. Sino kaibigan yan? Sino yan? Ibang feature pa yan, Doc. Ayun, yes po. Pero yun nga, kinakailangan tama rin yung iinumin na gamot. Huwag din basta-basta mag-over the counter lang tapos walang konsulta kasi meron din namang ibang mga side effects na kinakailangan bantayan. Saka, Doc, yung binabanggit mong gamot, iniinom ko kasing gamot ngayon yun. Merong mga test na kailangan Yes, gawin bago mo inumin. Bago inumin. Umiinom ka ng gamot? Oo. Hindi, totoo nga. Kasi dumating sa point last year na ang dami kong hair fall. So, nagtutuloy-tuloy siya. So, dahil kinonsulta ko na yung derma ko may mga ni-run na test sa lab para lang ma-check yung prostate Yes, ko bago niya ako resitahan ng gamot. So, nakatulong naman Yes, siya. nabawasan. Lagi nga namin pinagkukwentuhan ni Mami Chiki kasi familiar din siya sa issue naman. Di ba? Oo, nako, ayun. At itago na natin sa pangalang asawa ko. Hindi, pero teka, kami mga babae, ibig sabihin, immune ba kami dyan sa mga ganyan? Hindi. No? Pwede siya mag-thinning yung hair kasi. So hindi naman ibig sabihin ay babae, wala nang problema sa hair loss. So, pwede nagkakaroon ang sa babae naman, pwede nagkakaroon ng thinning ng hair. So, sobrang naminipis. At saka pwede rin, kapag mayroong ibang mga sakit ko ng PCOS, pwede magkaroon ng male pattern baldness din. So, nagkakaganon kasi sobrang tumataas yung testosterone ng babae. So, dyan nagkakaroon ka ng, pwede ka magkaroon ng male pattern baldness. Tapos minsan, nagkakaroon din ng bigote, chest hair, and others. So, yun yung ayaw natin So, Doc, kung marami kang falling hair, kaming mga pag shampoo tayo, kung minsan naka-nervyos or pag magsuklay ka,
Senyales ba yan Senyales na na magiging magpatingin. problema? Ah. Yes, senyales po na magpatingin. Ano ba yung marami at ano yung tama lang? Kasi meron namang natural lang daw talaga. Sabi naman nung isang doktor na meron at meron din talagang malalagas na buhok. malalagas. Pero kapag yung tuft ng hair na talaga, so nag-iisang bungkos ka na ng ganyan, ay, magpatingin ka na sa Ang doktor. kwento naman sa akin ng ng daddy ko lagi niya sinisita, haba ng buhok mo, lahat ng vitamina pupunta dyan. Kapagupit ka na, totoo ba yun? Hindi naman. Kasi yung mga vitamina, pupunta yan sa buong katawan mo. So kasama yung buhok. Pero yung mga vitamina na kinakailangan natin for hair problems, no, vitamin A, vitamin E, iron, zinc, at saka vitamin B12. So doon papasok yung mga pangailangan. Pero Doc, may isa pang kondisyon, di ba, na yung kapag yung nawawala, lalo na yung tumpok-tumpok na dami ng buhok, yung tinatawag nilang alopecia. Alopecia. Yes, Ano alopecia. naman yung pinagkaiba, no? Yun, yung alopecia naman po pwede naman na iba din yung pinagmumula nun. No? So isang sakit din talaga siya. Na meron din naman na mga alopecia na dulot ng mga fungal infection. So minsan patsi-patsi naman yung problema nun. So kapag ganun, kinakailangan mo ng antifungal creams at saka yung mga iniinom. So doon papasok yung pagpapakonsulta nga kung ano ba talaga yung meron doon sa tao at ano yung dapat ibigay sa kanya para maging maayos yung appearance natin. Okay, last na. Ano yung mga home remedies na pwede Ayan. gawin? Yan, home remedies, syempre kinakailangan yung eat a balanced diet. Okay. No? Pangalawa, pwede kang mag-scalp massage. Tapos, wag masyadong Saya nun. strong, no? Wag sarap yun. Wag din masyadong strong yung ginagamit natin ng shampoo. Okay. No? Kasi minsan yung masyadong chemical, pwede rin maka-irita. Okay. Mga organic, okay. Yes, yung yung mga- organic. Pero alam mo, bukod sa siyempre maraming humahanga pag maganda yung buhok mo and full head of hair. Pero meron din sasabihin tungkol sa mga lalaking talagang kinakalbo nila yung sarili nila at pinapresent nila yung sarili nila. Ganito ako. Di ba? Yes. Parang talagang Own it. bald, fully bald, own it. Yes, may mga Minsan pinsan akong nakakatuwa ganyan. Parang sabi ko nga, napaka-confident ng mga taong gano'n. Oo. Natutuwa ako. Ni-embrace na lang Embrace nila. yun Tama, naman. tama. Shoutout kay no. Eri. Hindi pa. Hindi pa. Not right away. Oo. Maraming salamat, Doc Dex Macalinta! kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.